Dalawang beses na ganun, natsugi. Kawawa naman tong batang tong si Gadon. Oo, ganun. Sabi ko sa'yo, yung karma digital eh. Kalalabas lang yun ng video kahapon, di ba? Tapos nadali siya ngayon. Naglabas pa ng bagong video ngayon. O ano pa? Na sinisisi niya yung isang malaking network. At saka yung mga vloggers. Yes. Tsaka broadcaster na channel at may radio channel. O sino pa yun? E di SMNI DZAR. So, ang sinasabi niya na kasalanan daw ng mga vloggers kung hindi daw mananalo si Inday Sara sa 2028 elections, kung tatakbo siya ng presidente. At sinabi din niya na kung magtatapat daw ang Leni Robredo at ang Inday Sara sa 2028, ay ilalampaso daw ng Leni Robredo si Inday Sara. Dahil sa mga issue na ibinabato sa administrasyon ngayon. Nako. Double disbarred. No? Double. Bobol. Hindi, tapos ang ano dyan, sinasabi nakakasira daw yung mga vloggers. Sa totoo lang, ikaw ang nakakasira sa administrasyon ni Marcos. Ang bira ka, Isipin mo, sekretary ka, na sinabihan ka ng naglalabas ka ng mga mali-maling balita. Alam mo, kung meron pang natitirang kanting kahihiyan sa'yo, mag-resign ka na. Hindi, kung meron pa naman. Pero kung talagang walang ya ka, kapituko ka dyan. Palagay ko walang ya yan eh. Oo, magkapituko ka kung gusto mo. Kasi, alam mo, korte hindi ho ang nagsabi kung sino mang oposisyon o kalaban mo ang nagsabing ikaw ay nagpapakalat ng peke. Supreme Court. Ibig sabihin nun, konting kahihiyan naman, huy. Medyo, ano ba, aiwan mo ba yan? O nailabas mo pagka-CR mo, nailabas mo yung kahihiyan mo? Pambira naman. Sabi niya, hindi naman daw siya agree. Dahil dapat daw Kongreso ang bibigay ng hatol sa ganyan. Hindi daw dapat Supreme Court. May disbarred nga. Ibig sabihin, mali-mali siya. Yung analysis nga niya, mali na eh. Pagtapatin sila ni Leni, tsaka si Sara, matatalo daw si Sara. Loko-loko. Hindi, tsaka ang pinakamalaking nakakatawa ang sinabi niya, ito daw si PRRD noong 2016, nanalo dahil daw sa mga loyalista. So kung wala daw yung boto ng mga loyalista, hindi daw mananalo si PRD. Pero nakalimutan niya yata na that same year, natalo si BBM. Kay Leni Robredo. So, nakalimutan ng mga loyalista iboto si Bongbong Marcos. Hindi, diyan mo makikita na wala talagang logic si Gadon. Yung logic left the earth sa kanya eh. Kasi walang tama ka dun eh. Walang logic yung paano mo masasabing nanalo si Duterte dahil lang sa mga Marcos pero si Marcos olat. Dinaya eh. Ayun ang sasabihin nila, dinaya. Oo, dinaya. Etong 2022. Hindi na dinaya. Hindi na. Pambirang buhay ka naman na Gadon, no? Gadon naman eh. Yung logic niya, sip-sip lang. Sip-sip, alam mo, sa totoo lang, panira, tama. Tama si Banat Bay. Panira ka, okay naman eh. Okay naman na yung mga vloggers ng mga BBM eh. Ikaw lang panira dyan. Wala ka na itutulong sa kanila. Isipin mo, sekretary ka, dalawang disbarred. Oo nga. Di tayo, nananawagan tayo kay Pangulong Marcos. Pangulong Marcos, si Gadon, nakakasira sa inyo. Yun ang talagang katotohanan niya, President. Marcos, maawa ka naman sa sarili mo. Kaya kasi, ang dami-dami nang kapalpakan sa paligid ninyo dyan. Dinagdagan pa nito, itong si Gadon, triple, talagang sobra yung kapalpakan sa buhay. Hindi na dapat ginagawang sekretaryan. At may sinabi pa siya, isa pang kabobohan. Pinagmalaki niya pa, si Tamba. Pag nagtandem daw si Leni tsaka si Tamba, lalo daw delikado si BP Sara. At sinabi niya na mahina daw ang mathematics ng mga Duterte vloggers at supporters. Mahina daw ang mathematics. Pero takot sila sa pero siya, yung 0.3% ni Romualdez sa survey, sa kanya, ang dating sa kanya ay mananalo sa eleksyon. Sip-sip, kasi ang utak niya, sip-sip. Makasip-sip lang, mabanggit lang si Romualdez. Para ano? Alam nyo, wala tayong magagawa. Pagka kapit ka talaga sa
sa iyong pwesto, lahat gagawin mo kahit kumain ng sarili mong tae. Alam niyo kung bakit? Number 1 na galit sa mga dilawan yan. Pero ngayon, ipinopromote pa si Robredo, anak na, para mong isinuka, tapos ipinahid mo sa dapang ganon, tapos kinutsara mo ulit, tapos sinubo mo. Ay, maraming ginawa mo. Alam mo mahina eh. Mantakin mo third world country tayo, tapos sabihin mong haka-haka ang kahirapan. Kinorek naman niya yun sa isa niyang post, na hindi naman daw yun yung konteksto ng sinabi niya. Ang linaw naman, di naman tayo mga tanga eh. Napakalinaw nung inilabas ng media na sinabi niyang yung kahirapan ay haka-haka lang. Kaya nga, sana kung totoo yung sinasabi mo, hindi na kailangan ng advisor ng presidente for poverty alleviation kung talagang haka-haka lang yung kahirapan sa Pilipinas. At sana, hindi rin tayo nagbibigay ngayon ng sangkaterbang ayuda. Kung totoong walang naghihirap sa Pilipinas. Ano-ano ba yung mga ayuda natin, Banat Bay? Andiyan dyan yung Special Amelioration Program na hininto na yata. Yung 4Ps, AKAP, AIX, at Tingog. Iba pala yun. Iba yung Tingog. Iba pala yung Tingog pala, yun yung... Tupad, hindi Tingog. Tupad, ikaw naman nagkamali. May epal pala yung Tingog, no? Iba pala yun. Ay, marami raw kumakain, wag daw banggitin si Gadon. Oo nga, grabe. Banat Bay, kumakain ako. Pambihira naman kasi ito si Gadon. Kasi dati, puri ng todo-todo sa mga Duterte. Oo. Hindi naman makikilala yan bilang isang loyalista lang eh. Sip-sip yan dati. Lalo-lalo kay BP Sara, nung tumatakbo senador yan. Buti na lang talaga may mga natitira pang hindi bumoto dyan eh. Di ba? Pero katulad ka ng sinasabi mo, ang karma ay digital. Oo. Kitang-kita ng sambayan ng Pilipino ngayon kung ano ang talagang mga kulay ninyo na para lang for you to cling sa power, kahit na, yun na, katulad ng sinasabi ni Banat Bay, isinuka mo na, kinain mo pa. Pero palagay mo, yung kakasipsip niya yan, nagsipsip, nagpa-video siya, press con, para sipsip, siguro sa tingin niya hindi siya madidisbar. O wala din. Ganun pa rin. Natulungan ka ba? Double. Meron ba sa history hindi ko po alam kung... Mamaya, tatanong natin yan sa isang abogado. Kalaruhin natin mamaya. May giges tayo sa abogado. Kasi ipapaliwanag bakit na-disbar? Disbar na siya. Hindi, unahin na natin yung kay Gadon. Kasi marami talaga nagtataka. Di ba na-disbar na po si Gadon? Ano na naman tong disbarment na to? Bakit dalawa? Ano to, dalawang katangahan? Yung kaso kasi, yung mga abogado kasi, we are subject to disciplinary proceeding ng ating Korte Suprema. That's why, kung ano yung decision ng Korte Suprema, although minsan hindi tayo sumang-ayon sa decision, we need to respect the decision of the Supreme Court. Like for example, itong sa kaso ni Secretary Larry Gadon, although he is a personal friend, sometimes I do not agree sa decision ng Korte Suprema, but I have the obligation to respect the decision of the Supreme Court. So, anong ibig sabihin po nung this new disbarment niya? Actually, hindi na pwede ma-disbar ang taong disbarred na. So ano po ito? Kasi technically, hindi na siya abogado ngayon kasi disbarred si Secretary Larry Gadon. So, paano siya i-disbar kung disbarred na siya? So that's why maybe yung decision ng Korte Suprema is grave misconduct ang ginawa nila kasi nga hindi na siya pwedeng ma-disbarred kasi disbarred na si Secretary Gadon. Basta pagkakalam ko ni Secretary Gadon, although he's a good man and a good politician, yung decision ng Korte Suprema para sa kanya, hindi na siya walang sa kanya, parang walang epekto sa kanya kasi in the very first place, retired na siya as a lawyer. Hindi na siya nagka-practice sa abogado. So, walang epekto sa kanya yon. Hindi naman siya litigation lawyer. Kung hindi, negosyante and a corporate man. So, bago siya na-appoint ni PBBM, negosyante siya as a corporate man. So, hindi siya litigation lawyer and matagal na siyang retired as a lawyer. So, sa kanya, parang walang epekto sa kanya yung disbarment na sinasabi ng Supreme Court. Ano tong gross misconduct na sinasabi dito ng Supreme Court? Yung gross misconduct, actually, yun yata yung mga statement ni Secretary Larry Gadon is about the impeachment case of former CJ Sereno.
Kasi nga, sabi ng Supreme Court na may mga mga hearsay daw, hindi na totoo, may mga pagsisinungaling daw yung sinasabi ni Secretary Largadon. That's why na may grave misconduct ang parusa sa kanya. But para sa akin, you cannot disbar a person who is not a lawyer. So, issue kasi dito yung tinatawag na jurisdiction ng Supreme Court, and second, yung tinatawag na decision ng Supreme Court, technically, it should be confidential. Kasi maraming mga abogado may mga kaso disbarment, but hindi naman nasa publiko yung mga disbarment proceeding, kasi in the very first place, nature ng disbarment proceeding, confidential po yan. That's why yun ang, of course, I respect the Supreme Court, do na issue ang hindi ako sang-ayon sa desisyon ng Supreme Court. So, hindi po fake news yung sinabi ng Supreme Court na sinungaling siya. Ano? Dahil ito yung lumalabas dito na siya ay nagsinungaling. Yung sinasabi na sinungaling daw siya kasi nga wala daw basis yung mga pinagsasabi niya about ni CJ Sereno. So yun ang issue na, although that is I cannot hindi ko pwede sabihin na in favor ako sa desisyon ng Supreme Court, hindi rin pwede ako sabihin na against ako sa desisyon ng Supreme Court. As an observer and as a lawyer, yung sinasabi ni Secretary Largadon is about the proceedings ng impeachment laban kay CJ Sereno. Doon siya na dali ng Supreme Court kasi nga pinagsasabi niya is against the Supreme Court, mga empleyado ng Supreme Court. So, meron kasi siyang sinabi rito na tutol daw siya sa desisyon ng kataas-taasang hukuman dahil ang Kamara lang ang aniya ang dapat maghusga kung may irregularidad sa kanyang inihaing reklamo laban sa dating Chief Justice. Kasi nga, so meron pa ba siyang appeal dito? Oo. Kasi wala na to. Yung sinasabi kasi ni Secretary Largadon is about sa proceedings ng impeachment laban kay CJ Corona. So yun ang basis niya na dapat ang House of Representatives ang magdikta sa kanya o ang mahusga sa kanya, hindi ang Supreme Court. But as a lawyer or a former lawyer, we are part of the jurisdiction or the disciplinary authority ng Supreme Court. So kung may mga labag sa etika ng mga abogado, jurisdiction yan ng Supreme Court. But para sa akin, wala nang jurisdiction ng Supreme Court kasi in the very first place, paano mo i-discipline ang isang tao na hindi na bahagi ng mga abogado kasi disbarred na po siya. Yan, Attorney Mark Tolentino, itong disbarment man na ganito ay lifetime na to o pwede pang maibalik? At kung pwede pang maibalik, yung second ba, sinasabi nyo hindi siya pwede ma-double disbarred, pwedeng i-apply na ngayon, ma-disbar siya ulit. Yung kaso na ngayon, pwede yung gawing basehan para mahirapan si Secretary Gadon na makabalik sa pagiging abogado. I'm not saying na bawal na siyang bumalik. Mahirapan siyang bumalik kasi nga, lalo na pag dalawa, tatlong mga disbarment na, in this case, may lahat po ng justices ng Supreme Court nagsasabi laban sa kanya. Hindi ko nasasabi na permanente yung pag-disbar sa kanya, but mahirapan siya yung pagbalik sa kanya. But wala namang tinatawag na permanently disbarred. Walang ganon. Kasi kung patawarin tayo ng Supreme Court, humingi tayo ng tawad sa Supreme Court, and we guarantee the Supreme Court na magbago po tayo, anytime, pwede naman tayo makabalik. But at the discretion po yan ng Korte Suprema. So tama po yung pagkakaunawa ko sa inyo. Bagamat ito ay hindi imposible, it's improbable. Medyo malabo nang makabalik na maging abogado etong si Gadon. So Mr. Gadon na lang ang ating itatawag sa kanya. Mahirapan na. Ano niya dyan? Sip-sip na lang. Hindi imposible. Mahirapan. Mahirapan siya makabalik unless na humingi siya ng tawad with a guaranteed na magbago siya based sa gusto ng Supreme Court, and may mga supporters niya na mag-pledge na nagbago na siya or na bagay na talaga siya makabalik sa pagiging abogado.
yes, pwede naman siya, pwede yan, but sa ngayon, dahil sa desisyon ng Supreme Court, parang mahirapan siya makabalik. Maybe next time, pag may bago na yung mga justices, maybe few years from now, makabalik siya, but hindi madali ang pagbalik ni Secretary Gadon. Pero Attorney Mark, meron tayong mga naririnig na tawag dyan, suspend ng mga abogado. At ito ay disbarred. So, ang tanong po, meron po bang dating... Iba yung suspend. Meron po bang yung mga... suspended sa disbarred. Yes, meron bang dating mga abogado na na-disbar na nakabalik pa sa kanilang practice? Marami. May mga abogado na disbarred na nakabalik kasi humingi ng tawad. Tapos humingi ng tawad, then with a promise na magbago sila. So, nakabalik sila. But at the discretion po yan ng Supreme Court. May iba naman dyan na nasuspend after the suspension ng 1 buwan, 2 buwan, 1 taon, 2 taon, nakabalik din. Kasi ang pagiging abogado, hindi naman karapatan yan. Pribilehiyo yan. Hindi dahil matalino ka, magaling ka, pwede ka na maging abogado. Hindi lang about talino ang pinag-usapan sa pagiging abogado ka. Kung hindi, you must be morally fit and psychologically fit to be a lawyer. Attorney, since sinabi nyo naman po na psychologically fit, wala ho bang psychological test sa pagiging abogado? Kasi parang iba ho kasi talaga ang pag-uugali nito ni Gadon eh. Parang, di ba, parang hindi ho siya umaastang abogado. Mas ano pa ho siya, mas bastos pa ho siya sa mga alam nating bastos sa kanto eh. Wala ho bang ibang ano dyan? Ano bang, bakit ganyan sa tingin nyo bilang kaibigan niya o kakilala niya? Bakit ganyan ugali ni Gadon? Stress ba sa buhay yan? Wala bang ano? Hindi ko pwede siyang husgahan bilang isang tao and bilang Pilipino. Maybe iba-iba yung views natin against sa kanya. Lalo sa akin, I personally talk to him. So nakilala ko siya bilang isang tao at bilang isang Pilipino. Maybe yung iba ayaw sa kanya. May iba naman na hindi ayaw sa kanya. But we say psychological test, hindi lahat ng tao or hindi naman, same also to be a lawyer, to be a CPA, hindi naman required na maging mag-exam ka na, may psychological exam bago ka maging abogado or bago ka maging doktor, bago ka maging CPA or engineer. May mga psychological exam maybe as a requirement, for example, to be a empleyado ka ng gobyerno, pumasok ka sa government, required ang psychological exam, lalo na yung mga highly technical na mga posisyon or mga matataas na posisyon like justices ng Supreme Court. I believe sa GBC, ni-require yung mga aplikante na maging justice na mag-exam ng psychological exam. Same also sa mga police, sa mga NBI, but hindi sa profession. Ang profession kasi, mga kaibigan po natin dyan, hindi yan siya matatawag na karapatan ng isang tao. Pribilehiyo yan. And may mga requirement, may mga conditions na dapat sundin para maging abogado, para maging doktor, para maging engineer. Same also kay Secretary Gadon, maybe hindi niya na-comply as a requirement po ng Korte Suprema. Pero sa last na usapan, sabi naman niya, hindi naman niya kailangan maging abogado para maging secretary ng anti-poverty, Presidential Advisory on Poverty Alleviation as long as may tiwala sa kanya ang presidente. Actually, kung yun nga magiging kanyang basihan, parang sabit din. Dahil bilang isang secretary ng poverty, tapos sasabihin niyang ang kahirapan medyo haka-haka. Parang, sandali, conflict naman ata. Ba't ka pa kinuha? Kung haka-haka lang pala yung problema. Sabi ko nga, tama po pala kayo na walang psychological test pagpasok ng lawyer, di ba? So, meron din pala mga sintu-sintu na lawyer. Parang ang dami ko nakikita sa social media eh. Hindi lahat ng lawyer magagaling. May mga lawyer dyan na may problema sa pag-iisip. May mga lawyer dyan na criminal mind. May mga lawyer dyan na mabait. May same also sa magiging doktor. May doktor din na mabait. May doktor din na may topak sa utak. Ganun lang din yan. Ang yung chick boy na lawyer. Meron. Meron din.
Mayroon ding chick boy na lawyer. May mga lawyer din nalapitin sa babae. Nako. May ganun din. Ano po kayong klaseng lawyer doon? Sa mga binanggit Saan po niyo? kayo doon, lawyer? Attorney, matanong ko lang. Sila na Total, nabanggit nyo na yung psychological test na yan. Sa pagiging abogado ba, walang drug test? Ito ba, nag-take ba to si Mr. Gadon? Walang drug test na maging abogado kasi to take the bar, hindi naman kailangan ka na maging na may bumasa na kailangan ka mag-drug test. Maybe depende yan sa Supreme Court kung ni-require nila na mag-drug test bago mag-take ng bar, maybe pwede yan. But depende yan sa decision po ng Korte Suprema. But ayun pagiging may mga drug, sabi ko nga, hindi lahat ng lawyer mabait. May mga lawyer din na drug addict. May mga lawyer din na mabait. May mga lawyer din na religyoso. May mga lawyer din na may bisyo. So hindi natin masasabi na lawyer ka, perfect ka na. So may mga pagkukulang ka din. Nako, maraming salamat, Attorney Mark, dahil sa sinabing nyo niya, bigyang liwanag ang mga Pilipino na maraming sintong abogado. Biro lamang po. Pero maraming salamat po. Regards na lang po sa inyong programa din dito sa SMNI. Regards din po sa kasama ninyo po. Balita ko, talagang ang ganda ng programa ni Sir. Kasi maganda yung kanyang kasama. Hindi, marami kang matututunan. Okay. Akala ko maganda yung programa. Paano mo alam na maganda kasama niya? Maganda yung kasama. Yun ang pinapanood mo, no? Tuwing umaga, pinapanood ko. Pwede ko bang makasama yun pag wala itong dalawa? Hoy, kay Attorney Mark yun. Ay, Attorney Mark, sorry. Co-host niya. Yun ang ibig ko sabihin. Pwede namang Attorney Mark, maraming salamat po sa susunod. Sige po, go. Dalawa naging co-host ko. Yung isa, artista, singer. Yung isa naman, ang congressman. Sino pong pinaka-paborito niyo? Sinong paborito niya po? Depende naman. Depende. Mga kasama ko, mga maton eh. Hindi nga chick boy si Atty. Mabait siya. Friendly. Sige po, pa-regards na din po kay Ma'am Lala. Thank you very much po. Maraming salamat po. Thank you, Banatero, sa inyo lahat. Thank you. Ayan. Ako, may mga nagsasabi dito sa YouTube. Ano? Si Atty. Larry Gadon daw kasi parang laging bagong gising. Laging galit. Mr. Gadon. Kasi baka ikaw maano ka dahil Mr. Gadon. Misrepresentation. Pero alam nyo, napakahirap ng trabaho ng pagiging abogado. Respeto sa lahat ng mga abogado, sa mga magagaling na abogado at matitinong abogado. May tanong ako kay Banat Bay. Anong mas medyo malalim? Yung 2 beses kang disbarred o 3 beses kang nag-take? Naku, pambira. Parang it's a tie, ano? Oo nga pambira. It's a tie. Alam mo, ibang level ito si Gadon. Ako talaga, tama yung desisyon ng IBP na tanggalin siya, di ba? O desisyon na ma-disbar siya kasi nga, kahihiyan. Iba yung mga... Kahihiyan yung ganyang klaseng, dapat nga, yung mga sekretary ni PBBM, gumawa ng sulat. At sabihin kay PBBM, pwede ba tanggalin mo na ito? Kasi nakakasira sa atin tong ganitong klaseng sekretary. Ang dami ng problema ng Pilipinas, magbibigay ka pa ng ganyang statement na parang sinasampal mo pa yung mga mahihirap. Para mo sinasabi na ganito ba ang isang sekretary? Alam mo, tuwing naririnig ko sa interview siya, tapos tatawagin siya sekretary. Nasusuka ako Alam mo yung parang, seryoso ba yan? Sekretary yung ganyan? Ba't ba kasi kinuha yan? Ang dami namang gustong maging sekretary, mga magagaling na sekretary, tinanggal. Mga gustong maging sekretary na hindi pa nagiging sekretary. Yung iba nasa Europe na. Pero ano kayang meron ito si Mr. Gadon para magstay siya dyan sa kapangyarihan or dyan sa kanyang opisina? Malay mo, malapit na rin siyang matanggal. Di ba? Baka sumunod siya kay Subiri. Alam mo, ano lang yan Kung titingnan mo yung mga ensimada vlogger, ganun ang utak, no wonder ang secretary nila ganun din. Di ba? Kasi mababa ang level ng mga vlogger nila. Matik na yun. Mababa din yung level ng mga secretary na ganyan. Medyo pwede taas-taas naman natin ng antas. Ang baba na nga ng mga vlogger ninyo, mga sintu-sintu na nga Di ba? Para mga inususan lang. Puro chismis. Oo, tapos ganito pa. What do you expect, di ba? Puro chismis yung vlogger, yung mga abogado,
puro chismis na din. Oo nga. Chismis. Sabi nga ni Maldita Mi, sana pati yung mga lawyer sa Congress, sana maganyan. Kasi super duper na sa pagkakorap and yung unethical na yung ginagawa nila. Well, maraming ang mga abogado dyan sa Kongreso na meron din mga kalokohan. May mga sinasabi nga to si Banat Bay. May mga congressman nga na may mga kirita. Ganun? Di ba? Pabira. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Yung iba naman nakakondo. Pero palagay ko kaya nag-iingay yan si Mr. Gadon dahil maraming abogado ngayon, may kilala nga tayo isa, abogado, disbarred din, ganun, vlogger. So palagay ko baka mag-vlogger na to si Mr. Gadon. Vlogger naman talaga siya doon Balik na siya doon. Pero alam niyo ba kung anong pinaka talagang sa akin yan, turning point? Kasi kakilala namin yan. Dati nga sumisip-sip yan sa mga Duterte. Nandyan yan sa mga gathering ng Duterte. Tapos ang turning point sa akin, during pandemic, yung may butas yung mask niya, yung sabi ko, anong klaseng abogado ito? Yung wala daw COVID. Ano to? Haka-haka yun nangyari. Naano ko dun kasi at that time, nung lumabas yun, may COVID ako. So ano to? Inimbento ko to. Inimbento ko yung sakit ko at that time. Gusto ko talaga siyang puntahan Wala ba? Walang COVID? Alika, sama tayo. Magkain tayo dalawa. Ganun Ilang beses ka ba nagka-COVID? Ako, ilang beses. Kayong dalawa, suki ng COVID, no? Hindi naman. Ako parang isa lang yata. Isa lang yung alam ko. Isa lang yung alam ko, nag-positive ako sa test. Pero other than that, hindi, tsaka balita, tumataas na naman yung kaso ng COVID. Yung isa nga, nagka-COVID. Hindi totoo yan, sabi ni Gadon. Sa bagay. Hindi, kaya lang, sinungaling siya Sabi ng Korte Suprema So, hindi tayo maniniwala sa mga sinasabi niya. Korte Suprema na nagsabi na nagsisinungaling. Hindi naman siguro sa lahat ng bagay, pero may bahid. Ba't ka maniniwala sa isang tao na korte na mismo nagsasabi na nagsinungaling? Pero dito ka magtataka, Kakaiba talaga Dahil yung salitang lagi niyang sinasabi, parang sinapuso niya na. Bumalik. Bumalik Yung bobo, talagang parang tumanim na sa kanya at naging ganun na yung kanyang kaugalian. Naku, kawawa naman to si Gadon talaga,